Kailangan ko na lang sigurong mag-watermark sa lahat ng mga videos ko kasi nire-reuse content ng iba yung original content ko katulad nito. Kaya grabe no, hindi nyo lang alam na pati rin kayo at ako pwedeng maagrabyado sa pagre-reuse nyo ng content. Ito yung matched content notification. Makikita nyo, marami na ang mga nag-reuse ng original content ko. So, ibig sabihin, ang titigas talaga ng ulo ng iba. Sa taas ang matigas ng ulo hindi sa baba. Ang magiging problema kasi dito, ako na original uploaders, pati yung mga ibang affiliates na imbis na yung nagre-reuse ay sila yung madidispatcha, pati rin yung original content creators and affiliates. Tapos, ang masama pa dito, pwedeng masira ang kabuhayan ng iba. So, tignan nyo yung scale ng damage ng pagre-reuse ng content. One example na laging kinokopya is itong clip na to. So, this is one of my clips sa final verdict review ko ng Victory Liner Royal Class from Pasay City to Baguio nung pagka-uwi ko. And during that time, kagagaling ko pa ng flight dyan. And then, ang ganda kasi ng pagkakakuha ko sa clip na yan sa tunnel sa Marcos Highway. So, malapit na kami sa Baguio that time. Siguro naisip nila na kunin kasi ang ganda ng clip, no? Yun nga lang, the risk is pwedeng ma-take down yung page or profile ng kumapya ng original na upload ko. And ako din, pwede rin akong matag as impersonator kahit na ako yung original na uploader ng video ko yan na mismo. Hindi mo talaga may iwasan na ganito ang magiging facial expression mo. Kapag nalaman mo na yung pinaghirapan mong video, yung effort, yung time, pati yung gastos mo, tapos bigla na lang kokopyahin ng iba, ida-download and i-reuse content nila, i-upload nila sa page, profile, tsaka channels nila, di ba? Ang question ko lang sa inyo, no, hindi naman ako famous, hindi naman ako sikat. Hindi din naman malaki yung channel ko, hindi naman malaki yung page ko. Pero grabe, talamak na talaga yung pagre-reuse content, no? As in, kahit nasitahin ko, no effect, dead ma. Nakakainis, no? Nagpapasalamat ako sa Blue App na yan kasi na-activate yung aking match content feature. Ibig sabihin, kapag merong nagnakaw ng video mo, tapos ni-re-upload nila sa kanilang page or profile, ma-notify ka. So, may notification and magpapakita yung mga details na yan, no? May kita nyo, may 100% yung kinopya talagang buong video from start to finish. Meron din mga portions, mga ganyan, 80%, 60%, 30%, mga 10%, mga ganyan. Regardless kung ilang percentage yan, the point dito is, nagdakaw ka ng video ng iba at ginamit mo bilang sayo. Parang ganon, inangkin mo ang hindi sayo. Alam mo, kung ang rason mo naman sa pagre-re-upload ay hindi ka naman monetize o kaya baguhan ka pa lang na content creator, pero the mere fact na nag-reuse content ka, hindi ka pa rin lusot sa violation. Sa totoo lang, no, medyo hindi ko bet kapag may watermark din kasi medyo nakaka-distract siya, especially sa mga viewers kapag hindi masyadong makita yung mga pinofocus mo sa video kasi dahil sa watermark. Yun nga lang kasi, ang dami nang nagre-reuse at nangongopya ng video mo na hindi pinapaalam, and then kapag sisitayin mo naman sila, ibablock ka tapos hindi i-delete, tapos makaka-receive ka ng notification na impersonator ka daw sa sarili mong original content. Ang saklap, di ba? Kaya para sa mga taong matitigas talaga ang ulo sa taas, hindi sa baba ha, kahit na i-block nyo ako, kahit na i-ignore nyo yung message ko, malalaman at malalaman ko pa rin dito sa feature ng match content kapag merong nag-reuse ng content or nag-re-upload ng content. Kasi ang risk talaga dito is pwedeng ma-deactivate tayong pareho eh. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi tayong dalawa. Kasi yung iba, may mga cases na posibleng maanuhan sila as impersonation, mga ganyan. And then yung iba naman, kung ano-ano na lang, no? Kasi pati yung original uploader is napasubo na. So mapapasubo na rin ako. Basahin natin kung ano nga ba ang epekto ng reused content. So, FB has a system in place to handle repeated content violations. If you repeatedly post content that violates intellectual property rights or goes against community standards, you may face
consequences such as number one, account disablement. Your account may be disabled if you continue to post violating content. Feature limits. Your ability to post photos, videos may be limited, and access to certain features and functionality may be restricted. And number three, content removal. Meta will remove content that goes against community standards. And then strike system. FB uses a strike system to count violations, which can lead to account restriction or disablement. Some examples of intellectual property rights violations include copyrights, using someone else's copyrighted work without permission, and then yung isa is trademarks infringement, which is infringing on someone else's trademark rights. And then even unintentional actions can lead to copyright violations. To avoid issues, ensure you have permission to use someone else's content. Bale, sa ngayon, wala muna ako masyadong travel vlogs upload. So, malamang magkakaroon ng lesser reused content. However, hindi mo talaga may iwasan, no? Meron talagang matitigas ang ulo sa taas. So, concentrate na lang muna ako sa pageant and then pag-a-affiliate kasi dito lang ulit ako and nagte-training na rin ako. Pero lesson learned sa mga magre-reuse content na wag nyo nang antayin na i-report yung buong profile nyo or video nyo dahil sa mga kagagahan nyo. So, reminder lang para hindi maulit. So, that's all guys. Sana malesen yung or maiwasan yung ganitong gawain.